Hello, good evening, good afternoon, and good morning sa lahat po ng nakikinig and nakakapanood ng aming podcast with the title Seb Connects. Maaaring marami sa inyo nagtataka bakit bigla kaming nagkaroon ng podcast. Sa totoo lang, hindi ko rin alam dahil talagang as the owner, as the CEO and President of Seb Equipment, kailangan ko lang talagang suportahan si Raymart, our sales and marketing head and also one of the owners of Seb also, na talagang nakaisip nito na mag-podcast kami. But I think safe to say that it's really about visibility. Lagi ko itong nababanggit sa lahat ng mga content na ginagawa ko about a leadership na if you really want to have a better relationship, better understanding sa lahat ng bagay na meron or gusto mong matutunan, you have to be visible. And that's what we are doing now. Gusto namin maging visible sa lahat ng social media at magkaroon ng magandang impact sa lahat ng gustong mag-business ng laundry at gustong matutunan kung paano nga ba at bakit nga ba sobrang in demand ng laundry shop. But for now, gusto ko munang ibigay yung floor kay Marty na bakit mo biglang naisip mag-podcast at bakit Seb Connect. Yeah, like what you always said na you want to be visible ang business natin. Siyempre, nag-isip ako ng way paano siya mas magiging visible talaga. So, I came up dito sa title na Seb Connects from the word connect kasi I really want to connect to those future laundropreneurs or aspiring laundropreneurs na gusto magtayo ng business na wala talagang ganong idea or wala masyadong alam sa pagdating sa laundry business. So, doon kami papasok on how we are going to help you or to educate you. Ano ba yung magandang machine na gamitin, anong brand, anong dealers ang maganda, ano yung mga dapat iwasan. That's why nandito kami ngayon para, syempre, ma-share sa inyo kung ano yung mga pinaka-best pagdating sa laundry business. Welcome to Seb Connects, where laundry business conversation happens. Hello everyone! Welcome to Seb Connects, where laundry business conversation happen. So I am Raymart Pelia, the Sales and Marketing Manager of Seb Equipment, and I have here my co-host, Ms. John Boncay, the CEO of Seb Equipment, and of course, Ms. Johanna, one of the owners of One Shot Equipment and Supplies Corporation. So, in this episode, pag-uusapan natin yung about laundry business, of course. So, yung mga experiences namin na para makatulong sa inyo, para maiwasan nyo rin kung ano yung mga magandang pag-start ng laundry business. Okay, so hi, Ms. Johanna. Hello, thank you for having me here. Okay, thank Welcome you. to our very first episode. For the very first episode. So yeah, my question here is, gaano ka natagal sa business and what made you start this kind of business? Bali, ang One Shot kasi, 6 years na siya. So, nag-start kami kasi alam namin na darating yung time na ganito magiging super in-demand siya. And actually, nung nag-start naman kami, in-demand na ang laundry business. And it so happened na, syempre, si husband nga galing siya sa ganung yung background niya is sa technical. So, naging maganda yung outcome niya ngayon is naging maganda. Yung baga naging madali sa inyo yung pagtayo ng business na to kasi yun na yung background ni husband. So, hindi na kami nahirapan doon. Okay, that's really a good thing. So, okay, so let's talk about the laundry business. So sa dami ng nagtayo ng laundry business ngayon at ang daming ng negosyo ngayon dito syempre sa Pilipinas, ang daming ibang klase ng negosyo, iba-iba. So sa tingin mo, bakit laundry business yung isa sa negosyo na magandang itayo? Laundry business kasi hindi siya katulad ng ibang business na kailangan mo ng maraming tao para mag-start. So, ang pinakakailangan mo lang is yung location, and syempre capital, and kahit kayo lang ng family mo magtayo, gagana na siya. Unlike sa iba na kailangan mo mag-hire ng at least 5 to 6 na staff para mag-start kayo. And also, laundry kasi, di ba, essential ang damit. So, yung convenience sa binibigay ng isang laundry shop, yun yung rason bakit din naging ganun kadami yung mga laundry shop na sumusulpot ngayon. So, yun. Agree ako doon sa sinabi mo na yung convenience, yun talaga yung kinukuha or yun yung primary reason bakit sila nagpapaluwa pa din. Kasi kung iisipin mo, ang dami naman ngayon na may mga
sariling washing machine sa loob ng bahay or condos, pero mas pinipili pa rin nila, yun nga, yung convenience. And siguro yung mai-add ko lang doon sa sagot mo is basic necessity kasi. Kumbaga, halos lahat tayo gumagamit ng damit, hindi lang tayong mga tao, kundi yung mga yung mga may spa, catering, so lahat na talagang sobrang in demand. Ika nga mo kanina, in demand talaga yung business na to. I think proven kasi even kahit nung pandemic talaga, malakas yung laundry. Hindi siya nag-stop actually. Yeah. Saka yung di ba yung sa usual na paglalaba sa bahay, yung pagod mo sa paglalaba, pagbabanlaw, pagsasampay, pagtitiklop, kung nagpa-laundry ka, lahat yan gagawin nila eh. Tapos yung oras pa na instead na ikaw yung gagawa, sila na yung nakagawa, marami ka pang pwedeng magawa, di ba, sa bahay mo. Profitable siya kasi nga marami ang nagpapalaba talaga sa atin. Kung kumbaga, pareho may may advantage sa both sa owners, tapos doon sa mga nagiging customers. Kasi nagiging madali yung kumbaga yung buhay nila kasi nga imbis na maglaba sila, pwede silang magpahinga, pwede silang mag-work pa rin, nakakapag-spend time with their family pa. Siguro sinusolusyonan natin yung problema nila. Makikita mo nga may mga ads ka makita sa TV na pag halimbawa nagpalaba ka na lang or pinalaba mo na lang yung mo, mas may time ka sa family rather than ikaw yung gagawa niya. Yeah. And then imbes na manonood ka na lang ng TV. Yeah. Even ako pagka Saturday, minsan pinapalaba ko na lang talaga. Kahit may washing machine sa bahay. Kasi pahinga, maghapon nag-Netflix, ganyan, or mag-work, ganyan. So for my next question, dahil alam naman natin kung na hindi naman ganun kadali or hindi madali magtayo ng isang laundry business, di ba? So, tingin nyo, ano yung pinakamahirap, lalo sa pagsisimula ng isang laundry business? For me, ang pinakamahirap talaga dyan, yung location. Kasi kahit meron kang capital, tapos wala ka namang location, hindi mo matutuloy yung pag-start mo ng laundry business. Kasi, yun yung number one na pinaka-importante talaga yun. Dahil ang laundry, kasi ang laundry business, dapat yan, ang location na hanapin mo, yung maraming, matao siya na lugar. Hindi siya yung pwedeng may nakita ka lang na isang location. Oh, pwede na to, sige tayo natin ng laundry shop, diba? So, yun yung number one na mahirap. Tama, sinasabi ni Miss Johanna na location, number one talaga na kailangan mong pinaka-challenging siya sa pagsisimula kasi kailangan talaga meron kang magandang location. And idagdag ko lang, kung halimbawa na meron ka ng location, let's say talagang mag-ooperate ka na, ang pinaka-challenging pa is yung magbubuo ka na magkaroon ka ng loyal customer. Itong sinasabi ko, yung parang nakakuha ka na ng location, nakapag-start ka na, nag-ooperate ka na. So, ang pinaka-challenging is sa dami ng competitor mo nga, paano ka makakabuo ng loyal customer. So, doon papasok yung number 3 na dapat na isa sa pinaka-mahirap din is yung kailangan yung consistency natin sa operation. Kasi sasagot yung pagiging consistent natin sa pagkakaroon ng loyal customer. Kasi nakakuha ka ng magandang location eh. So, after ng magandang location na yun, na meron ka ng shop, kailangan mo na lang na pagandahin yung operation mo with consistent ka doon and then magkakaroon ka for sure ng loyal customer. Yeah. Tama naman talaga. Kasi yun nga, isa yun sa pinakamahirap na yung location is para hindi ka mahirapan mag-market. Dapat maganda na yung location mo. And pangalawa, yung pagandahin mo yung operation, dapat talagang consistent. Kasi pagka wala kang maayos na system, hindi siya sustainable or hindi siya mag-growth. So possible ka malugi, ganyan. Yung next question ko, syempre may mga kailangan tayong iwasan pag magsisimula tayo ng laundry business. So para doon sa mga gustong magtayo ng laundry business, the next question is, ano yung mga kailangan nating iwasan before tayo magtayo ng isang laundry business? Siguro yung number one na dapat nilang iwasan is yung makakuha sila ng
supplier na hindi sila kayang panindigan sa after sales support. Kasi yun nga, nagsusulputan talaga ang mga suppliers. And ang iiwasan nila din, number one, yung walang maipakita na business permit. So, possible na hindi legit yun. And para maiwasan din nila, kasi naglipanan na talaga ang mga scammers dito. So, hindi talaga nawawala yan. So, para makasiguro ka, syempre, yung kompleto sa business permits na supplier ang kukuhanin mo. Agree naman ako dyan kay Miss Johanna. Kasi yung sinasabi niya na dapat talaga masupport ka sa after sales. Marami kasing nagtatanong kung ano ba talaga yung magandang gamitin doon na machines. Ang lagi kong sinasagot is kahit anong klaseng machine yan, okay yan. For as long as meron kang maayos na laundry provider or supplier na anytime na kailangan mo, kumbaga nandyan sila para isupport ka sa, let's say, kung PMS man yan, yung maintenance ng machine or may kailangan i-repair. Kasi we'll never know kung parang sasakyan lang yan eh. Minsan, kahit sobrang bago, may mga kailangan siyang Kalitan. parang factory defect, yung mga Yeah. ganyan. So, sila lang, yung laundry provider nyo lang ang makakapagbigay ng tulong sa inyo na agad-agad, lalo kung under warranty pa kayo. Yes. And siguro to add lang, again, kukunin ko yung sinagot mo kanina, yung location pa din. You really have to look for a better location you really have to look for better location. Kumbaga, yun ang iiwasan natin na dapat yun ang iiwasan natin na na maling location ang makuha natin. Kasi kahit naman gaano kaganda yung halimbawa, may magandang supplier ka, pero nasa tuktok ng bundok yung nakuha mong location, parang feeling ko, hindi rin siya magiging okay. Yeah, that's really correct. And ang ganda ng sagot na talagang kailangan natin iwasan yun. Which is, una, yung magandang, yung supplier na makakapagbigay sa'yo ng magandang after-sale support na ma-assist ka kaagad. And the second one is yung dapat legit yung supplier na makukuhanan nyo kasi marami ding, syempre, sa panahon ngayon may mga scammer din talaga. So dapat ma-legit check nyo siya na legit yung business nila. May mapapakita silang mga permits ng businesses. And also, pangatlo is yung magandang location pa rin, which is very important. Kapag nasa labas ako, kapag nasa field, marami akong nakikita na laundry shops na gumagamit ng mga machines na parang hindi commercial parang ibang brand. Pang-household. Pang-household. Hindi ako familiar. So sa tingin niyo, ano ba yung magandang gamitin na machine? Anong type of machines? Kasi meron tayong mga machines like household machines, may commercial machines na tinatawag, and meron tayong industrial machines. Ano yung mga difference nilang tatlo? Yung tatlong yan kasi, maraming nalilito dyan. May mga nag-offer kasi ng supplier na sinasabi, okay lang tong household. Siyempre, sasabihin nila yon. Pero in reality, ang household na laundry machine, from the word itself, household, pang bahay lang talaga siya. So, hindi siya recommended na gamitin for commercial use. That's why nabuo ang commercial laundry machines. So, yan yung ginagamit for laundry shops. Yan yung ginagamit para sa mga nagpapalaba ng residential and kahit sa mga typical na yung mga dorm, mga apartments. So, yan yung ginagamit. And third one naman is yung industrial. Yung industrial natin, yan yung mostly yung ginagamit for hotel, spa, yan yung mga heavy duty loads na. So yun, sa household, hindi talaga siya nire-recommend for laundry business. Kasi hindi yung paggamit niya, kasi ang binild yung capacity nun for pangbahay lang talaga. Diba ang paglalaba hindi naman everyday, hindi siya 24 hours naglalaba. So, yung capacity nun versus sa commercial and industrial, sobrang malayo siya. So, ayan po sa mga nagpaplanong magtayo ng laundry shop, huwag na nating ipilit yung household kasi, kumbaga, sabi nga ni Ms. Johanna, light usage lang siya. And yung commercial, kung gusto nyo ng tuloy-tuloy na paggamit at talagang matibay at pang negosyo, doon tayo sa commercial. And sa mga heavy duties naman, ito yung mga pang malalaking operations, you go with industrial.
And I think both Seb and One Shot merong ino-offer na industrial and And commercial. Yeah, so yun talaga ang pinaka-best pag magtatayo kayo ng business is kailangan yung piliin yung commercial machines or kung ang goal, ang market mo is meron kang market na hotels, resorts, ganyan. Kumbaga yung malalaking loads sa operations like mga duvet, comforters, ganyan, maraming towels. Ang piliin nyo naman is industrial machines. Dapat meron kayo nun. So, ang hindi talaga pwedeng gamitin sa business is yung mga pang-household na machines which is nabibili yun normally nabibili sa mga malls, sa mga appliance store. And for the commercial machines and industrial machine naman is hindi nyo siya makikita doon. Meron silang mga dealers talaga nationwide. Kahit sa anong brand, meron yung mga dealers. Okay, so maraming brand, speaking of brands, maraming brands ngayon ng laundry machines, di ba? Since nitong 2010, 2015, ang daming brands na nagsusulputan. So, wag na natin pangalanan. So, tingin nyo, dahil higher naman yung binibenta natin, di ba? We carry the brand higher. We carry the brand higher. Bakit higher talaga yung magandang gamitin na brand sa isang laundry business? Higher kasi, of course, unahin na natin yung sa price niya. Sobrang laki ng difference niya sa ibang competitors. Kasi, yung price na yun, magagamit mo pa siya sa ibang bagay. Yung capital na mawawala dun sa compare sa ibang brand, magagamit mo pa siya sa ibang bagay. Plus, yun nga, mas mura siya and mas malaki yung capacity ni Haier. And also, yung very important dito, yung sa after-sales support nga, di ba? Mas mura din yung parts kasi natin. So, since ang laundry business is almost lifetime business na ito, kailangan yung kukunin mong brand is mura din yung after-sales na parts niya. Kasi kapag kukunin mo is yung mahal din, lulumpuhin ka lang yan sa pagpalit mo ng mga parts. So, yun po. And siguro kasi 'di ba alam naman natin na si Haier talagang energy efficient siya. So sabi mo nga parang mura, ano siya for me parang sa mga gustong mag-start yung na ito yung una yung negosyo, napaka beginner friendly niya ni Haier. And kumbaga dahil nga yung cycle, meron tayong 16,000 plus cycle. So ito talaga masasabi ko na long term for business use. So, para sa akin, not just because Haier yung brand natin, kasi I also tried other brands since I started doing laundry 2014. So, nasubukan ko naman na lahat. Iba talaga din yung, iba yung Haier. Dahil kung makikita nyo naman, parang mas maraming gumagamit na ngayon ng Haier. I think, Seb alone, nakapag-serve na tayo ng thousands of clients na since we started 2022. So kung hindi to maganda, I don't think kami pa lang to. Paano pa si One Shot and other dealers competitor natin na using Haier. Yes, maganda talaga si Haier. Yun nga, yung nabanggit kanina na 16,000 plus cycles. Siya lang yung commercial machines na may 16,000 plus na cycles. Kasi, and the warranty is, yun, siya rin yung may pinakamatagal, which is 3 years, di ba? Right? 3 years yung sa major part. So, sobrang ganda ng higher end. Pagdating naman sa presyo is talagang, very competitive. Very competitive yung price niya. So, yun. Alam mo, Miss Johanna, dami ko pa sanang itatanong, but, we have a limited time, kaya, so, I will be giving you a time na to promote your business. For those people po na nagpa-plan po na magtayo ng laundry business, you can contact us sa Facebook account which is One Shot Equipment and Supplies Corp. And you can visit our showroom po sa 52 Laura Street, Plainview, Mandaluyong City. So if you're looking for a supplier na kayang alagaan ang business mo hanggang dulo, message us now po. Thank you. Okay, so thank you so much, Miss Johanna. I think ilalagay na lang natin yung contact number nila siguro sa comment section. May pa-comment section talaga tayo dito. So, or sa... Nakapin na yan, comment. And, yun nga, since parehas kami ng ino-offer, you can contact them kasi alam ko na
isa si One Shot talaga sa pinaka magandang nag-o-offer ng after sales. Yes, exactly. Of Thank course, you. isasali ko na rin si Sebi. Siyempre. So sa mga gusto pong mag-start ng laundry business, you can choose Seb Equipment and you can choose One Shot kung saan po kayo mas komportable. Pero pagdating po sa after sales, sigurado po kami na we can always support you. This is end-to-end. So parang sa ngayon, kayo yung mahihirapan kung sino pipiliin nyo kasi nga parehong maganda Pareho talaga yung yung after sales offer. service namin. Pareho yung ino-offer natin. Ino-offer natin, service, lahat, product, halos pareho. and our priority talaga is makapag-provide ng maayos na service, mabilis na service. Ayan. So thank you for, coming here. Napunlakan mo yung invitation namin. So talagang maganda yung collaboration. And then, so yun nga, sa mga hindi pa naka-follow sa Seb Equipment, you can follow us. And sa mga interested naman magtayo ng laundry business, you can message us or you can also call us. Or meron pa isa, pwede ko mag-visit dito sa office.